Dito tayo kay Baste at kay Pulong Duterte, kay Baste at kay Kitty Duterte, mga kababayan. Na ang sabi, ito yun na. Hanapin natin ha, mga kababayan, na naghain ng petisyon sa Supreme Court na pabalikin daw ang tatay nila at paharapin daw sa korte para malaman daw kung nakasala ba talaga o wala. Bulag ba kayo? 30,000 namatay, tapos sabihin nyo hindi nakasala? Luklo. Ito, tingnan nyo. May tamang lambot at sarap. May tamang lambot at sarap. Sino? Fantastic talaga. Sarap. Ng mga abogado ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Veronica Kitty ang legalidad ng pag-aresto sa dating pulong ekutibo. Kanina ay naghain ito ng bukod na petition for habeas corpus at ang kapatid nito na si Davao City Mayor Baste Duterte sa Korte Suprema na layong ilitaw ang katawan ng kanilang ama o ibalik ito sa Pilipinas. Ito gusto ko lang i-explain sa inyo. Yung paghahain ni Baste at ni Kitty Duterte sa pamamagitan kay Sal Panilo, wala na pong kwenta yun. Walang kwenta, walang saysay. Bakit? According dito sa abogado ng international attorney kanina sa 1PH, mga kababayan, sinabi dito na maaari pa bang ibalik or makabalik si Duterte kapag magpetisyon ang Korte Suprema ng Pilipinas? Ang sagot niya, hindi na pwede. Wala na pong ganun. So ito po, mga kababayan, ipaparinig ko sa inyo ito na, maaari bang pwede bang ibalik si Duterte? Wait lang hanapin ko lang kasi medyo mahaba-haba na to eh. Wala nang magagawa. Ito. Summer killing. Ito Now to talk about former President Duterte's arrest, we have the Hague Academy of International Law alumnus Attorney Dino Singson de Leon. Sir, magandang umaga and welcome to Morning Matters. Morning and nice to see you again. Yes, sir. Sir, let me start up with this. Ito, kagabi si Sal Panelo, dating spokesman ni Pangulong Duterte, sabi niya magsasampa sila ng kaso sa Korte Suprema. To get the court to order the government to bring back the former president dahil illegal daw yung pagkakapaalis sa kanya, pagkaka-aresto. What do you think? Is that possible at all? I think it's going to be a moot and academic question, as rightly pointed out a while ago by Senator Trillanes. May tinatawag tayo in law na coercive jurisdiction of a court, including the Supreme Court. And in this particular instance, once considering that President Duterte will now be turned over in The Hague, that is outside of the coercive jurisdiction of our local courts. That is to say that our local courts cannot order a foreign entity to do its bidding, right? In layman's terms, walang magagawa. So ang Supreme Court or ang ating court, wala na silang magagawa. Kasi foreign entity. Walang magagawa yung ating local court sa Pilipinas. Ito na. Magagawa. Fait accompli. At paano nyo ko ito ulitin ko. Our local courts cannot order a foreign entity to do its bidding, right? In layman's terms, wala na magagawa. Walang magagawa. Fait accompli. So wala na pong magagawa. Mga kababayan. Siberian soldier, higher rank, prosecute them. Diba? Wala nang magagawa. Diba? Sure yan, makulong. Murahin dinidigs ang ICC noon. Kaya nga. Diba? So yun po mga kababayan, klarong-klaro po, kung narinig nyo naman po at napanood nyo po, yung paghain nila. Question ng mga abogado ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Veronica Kitty ang legalidad ng pag-aresto sa dating pulong ekutibo. Kanina ay naghain ito ng bukod na petition for habeas corpus at ang kapatid nito na si Davao City Mayor Baste Duterte sa Korte Suprema na layong ilitaw ang katawan ng kanilang ama o ibalik ito sa Pilipinas. Kasunod ito ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa bisa ng arrest warrant na mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Attorney Salvador Panelo Jr., hindi pwedeng batayan ang ICC warrant upang ikulong ang dating presidente dahil wala na itong jurisdiksyon sa Pilipinas. Wala nga tayong jurisdiction sa Pilipinas yung ICC. Ang problema, miyembro pa tayo ng Interpol. Diba? So yun sa madaling salita mga kababayan, wala nang saysay yung pinaglalaban nila. Wala nang saysay yung pinaglalaban nila, hindi na pwedeng pabalikin.
wala ng power ang local court sa Pilipinas. So, tapos ang laban. 'Di ba? Oo. So, ito po, mga kababayan, continue. Gumagana rin naman anya ng maayos ang justice system sa bansa. Dagdag naman ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo Sr. Idadali ang paglipat kay Duterte sa International Criminal Court. Hiling ni Kitty Duterte na atasan ng Supreme Court ang mga respondent tulad ni na Executive Secretary Lucas Bersamin. Hiling daw ni Kitty Duterte na atasan ang mga katulad kay Lucas Bersamin, kay Secretary Jesus Crispin Remulla, Police General Romel Francisco Marbel, at kay Nicolas Torres. Sino ba si Kitty Duterte para mag-utos sa mga to? Biruin nyo wala pa sa power yan. Mandato, mandar na. Wala pa sa power yan. Diktador na. Atasan daw. Mas may alam ka pa sa kanila? Mas may alam ka pa sa batas? Mag-aral ka muna, day. Di ka pa nga yata marunong maghanap buhay sarili mo eh. Justice Secretary Crispin Remulla, PNP Chief General Romel Francisco Marbil, at CIDG Chief Nicolas Torre III na agad ilitaw o dalhin ang kanyang ama sa baka nga makasuhan ka pa sa pagmumura mo kay kay General Marbil. Pinagmumura mo siya nung nakaraang gabi. Korte Suprema. Illegal umano ang pagkulong dito at hindi sinunod ang proseso. So, paano nasabing illegal ang pagkulong at hindi sinunod ang proseso? Kailan ba naging abogado si Kitty? Kayo, ang yayabang ninyo porkit ang tatay ninyo naging presidente noon. Luk din naman yung pagiging presidente. Yun yung gusto namin mangyari. Utusan ng Supreme Court. Yan yung gusto namin mangyari, utusan ng Supreme Court. Kayo? Supreme Court, utusan nyo? How dare you? Sino kayo? Para utusan yung Supreme Court. Utusan nyo si General Marbil at si Nicolas Torre at si BBM. Aba, lalakas ng amats ninyo Ganyan ba resulta sa kakainom nyo ng pintanil? Lalakas ng tapang ng tama nito Ilitaw si Pangulong Duterte dito mismo sa Supreme Court. Pagbibigyan ng oras, pagbibigyan ng petsa. Palilitawin nyo si Digong dyan sa Supreme Court. Pinagod din yung paliparin doon ng 12 hours sa ibang bansa. Tapos pauwiin nyo, sa tingin nyo si Digong hindi matigok sa biyahe. Hindi na nga doon na check up sa Cardinal. Pinalipad diretsyo ng Netherlands. Tapos ngayon, pababalikin nyo na naman. Mamamatay si Digong kung nagsabi sa inyo. Dapat i-produce nila si Pangulong Duterte. Naniniwala ang mag-amang Panelo na may panahon pang natitira upang maibalik sa bansa ang dating presidente. Nasa kustudiya pa niya ng Philippine government ang eroplano na sinakyan ng dating Pangulo. Sa tanong paano kung Totoo po, Ma'am Raisan. Di ba? Sa kustudiya na ng ICC ang dating Pangulo, ano ang gagawin para mapauwi ito ng bansa? Sabi nga doon sa comment section ng mga nag-post sa Twitter, sabi nila grabe si Kitty, pinagmumura si General Torre. Sabi naman nagko-comment, kung ano naman kasi yung tinanim ni Adan, pag namunga yon, ganun talaga ang magiging bunga ni Eve. Narito ang pinakabagong aparato para sa pagsukat ng blood sugar, blood pressure, at oxygen level sa dugo. Tatay, nagmumura. Huwag na kayo mag-expect na hindi magmura ang anak. Trademark nila yan Nagmura nga si Sara, pinagmumura yung presidente, yung general pa kaya. Trademark na nila yan, mga putang ina ninyong lahat. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, putang ina nila. Di ba? Trademark na nila yan. Sagot ni Panelo, problema na ng gobyerno yon sapagkat sila ang gumawa ng... Wow, problema daw ng gobyerno. Problema ninyo yon. Uy, utot ninyo. Kayo nasusunod? May sarili kayong batas. Problema na daw ng gobyerno. Problemahin yung sarili nyo. Huwag nyong idama yung gobyerno. Problema na daw ng gobyerno, sabi ni Panelo. Lakas ng loob. Sinakyan ng dating Pangulo. Sa tanong paano kung nasa kustudiya na ng ICC ang dating Pangulo, ano ang gagawin para mapauwi ito ng bansa? Sagot ni Panelo, problema na ng gobyerno yon sapagkat sila ang gumawa ng illegal na akto. Problema ng gobyerno? Mas matalino ka pa sa gobyerno, Sal Panelo? Ano problema ng gobyerno? Mas matalino ka pa sa Supreme Court? Kung mas matalino ka sa Supreme Court, ba't hindi ikaw ang nandun? Ito, ang lakas ng tama nitong mga to. Diba? Problema na ng gobyerno kung paano pabalikin si Duterte. Mas matalino pa pala siya sa Supreme Court. Mas may utak pa pala siya sa mga nakaupo dyan.
Eh di problemahin ninyo. Kung ako'y Supreme Court, lulo, kayo pumunta dun. Bahala kayo. Correct Ah. nila, sarili nila. Samantala sa petisyon ni Mayor Alam nyo mga DDS, huwag kayong mag-comment sa live ko na ang papangit ng pangalan ninyo. Tignan nyo, si Jaime Banaan. Kanina, ano ba yun? Ungo. Tapos, ano yung mga apelido ninyo, mga DDS? Ang papangit na mga pangalan, yung mga hayop kayo, kaya kayo hindi binigyan ng mga ano eh. Hindi kayo binigyan ng kaunlaran sa buhay. Pag graduate kayo, Jaime Banaan. Yung kanina, ano ba yung pangalan? Ungo. Putang ina, mga animal. Ang papangit ng Sinabi pangalan. nito na kahit pa sa ilalim ng complementarity principle ng ICC, hindi nito maaring palitan ang jurisdiksyon ng Pilipinas sa paghawak sa isang kaso liban na kung hindi kaya o walang interes ang bansa na usigin ang seryosong krimen laban sa sangkatauhan. Hindi rin anya tama ang pagsilbi ng summons sa kanyang ama, lalo na hindi ito nabigyan ng opisyal na pisikal na kopya ng arrest warrant. Napagkaitan din umano ito ng sapat na medical care, karapatan na mabisita at Wow, pagkaitan ng medical care, napagkaitan daw. Hindi daw pinagamot. Tapos sapat daw, hindi daw sapat ang pagbisita. Bakit, Salpanilo? Yun bang pinatay na 30,000 kabiktima sa war on drugs at sa extrajudicial killings? Binigyan nyo ba ng pagkakataon na makausap ang pamilya bago sila patayin? Binigyan nyo ba ng pagkakataon na i-rehab ninyo yung mga adik na pinatay ninyo? Wala sa saligang batas or sa Philippine Constitution na kapag nakita mong nagbenta, na gumamit ng droga or nag-rape, nagnakaw, patayin agad. Putang ina mo, Paul. Yan, nandyan na naman si Paul, nag-comment na naman. Wala sa saligang batas na pag nakita mong nagnakaw, patay agad. Hulihin mo, arestuhin mo, kasuhan mo, ikulong mo. Putang ina. May sarili kayong sasabihin niyo si Marcos diktador. Putang ina kayo yung mga nagsa-silent dictator eh. Silent martial law yung ginagawa ninyo. Biruin nyo, magbigay kayo ng artikulo sa Philippine Constitution at sa saligang batas ng Pilipinas. Anong article yan at anong Republic Act number na may nakalagay dyan pag nagdruga ka patayin agad? Sige, sinong mga matatalinong abogado dyan? Pagmumurahin ko kung mali ako, mag-sorry ako sa inyo. Sinong magaling na abogado dyan sa comment section ngayon? Ilabas ninyo kung meron bang nakalagay sa saligang batas na kapag adik ka, papatayin ka. Sinong abogado na magsabi dyan ngayon? Makipagdebate ako. Naghahamon ako ng mga magagaling na abogado. Meron ba sa saligang batas anong artikulo at anong Republic Act na nakalagay na kapag nakita kang nagshabu, papatayin ka? Anong Republic Act na nakalagay na nakita kang nagbenta ng shabu, shoot to kill ka? Meron bang ganyan? Carlo Mahalay-halay, putang ina, apelido mo, maripis. Ang ina, ang dami ninyo mga DDS na bobo. Hindi nyo nga masabi-sabi kung anong negosyo ni Duterte. Yung batas pa na shoot to kill, walang ganun, Mars. Ramdam mo na ba? Murang bilihin. Putang ina, Kristinator. Kung mahal ang bilihin, di wag kang bumili. Hayop, ang bobo mo, animal. Puro ka reklamo, mahal ang bilihin. Di wag kang bumili. Putang ina. Puro kayo reklamo, mahal ang bilihin. Di wag kayo bumili, mga hayop kayo. Reklamo kayo, mahal ang bilihin, pero may pang-load kayo at may pang-wifi kayo, pakanood sa mga live namin. Ang ina nyo. Ano ba inuna ninyo? Pambayad ng load? Pambayad ng wifi? O pambili ng bigas? Ang ina nyo, bububo nyo mga DDS. Puro kayo ang mahal ng bilihin. Naghirap ang Pilipinas. Putang ina, pero may pang TikTok kayo. Ang ina nyo. Diba? Mahal ang bilihin, mahal ang bigas, mahal ang karne, mahal ang gulay, mahal ang isda, pero may pang-load. Pang TikTok. Ang ina nyo, ang bububo ninyo. Puro kayo reklamong mahal, pero may pang-load kayo. Panood ninyo sa live. Kayo, may pang-load kayo, pambili ng bold. Pang-panood ng bold. Ang ina nyo.